Niya pumunta sa Jerusalem, sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayo sila pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya na matutuluyan. Ngunit ayaw niya siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nila Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayo magpababa kami ng apoy mula sa langit upang ugnawin sila? Ngunit tumalong siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kapatid ay kapistahan ni San Jeronimo. Siyang unang nag-translate ng Biblia sa lumang tipan na nasa salitang Hebrew at sa bagong tipan na nasa salitang Grego sa salitang Vulgate o Latin. Pinag-utusan siya ng Santo Papa na i-compile at i-translate mula sa dalawang lingwaheng ito ang Biblia around 400 AD. Kung ang mga doktor po ay meron silang sinasabi na Oath of Hippocrates. Ibig sabihin po nun, lahat ng mga doktor ay nanunumpa na sila'y tutulong para magpagaling sa mga may sakit at nangangailangan. Ang simbahan at ang ating mga ordained minister ay meron ding sinumpaan sa Diyos. At ang tawag mo dyan ay Salus Animarum. Pakiulit po ninyo. Ano po ibig sabihin po niyan? To save soul. So ang unang-unang gagawin ng simbahan ng kanyang mga leader, pinuno, is isalba ang kaluluwa. Amen? Pakitapin po ang inyong katabi, kitapin at pakisabi sa kanya, ligtas na ba ang iyong kaluluwa? Paano maligtas ang kaluluwa? Sabi ng iba, kinakailangan magbalik loob sa Diyos, magsisi, magbago, mangumpisal, talikdan ng kasalanan, at bumalik sa Diyos. Ang sabi naman ng iba ay pagpatuloy mo lang ang mabubuting bagay, mabubuting gawain, manampalataya ka at magdasal, magsimba, maliligtas ka na. Ang sabi naman ng iba ay pagpatuloy mo lang ang paniniwala mo sa grasya ng Diyos at ang paggawa ng mabuting bagay at ikaw ay maliligtas. Paano nga ba? So, loob ng ilang taon, ang simbahan ho, simula na si Jesus umakyat sa langit, ascension, bumang Espiritu Santo, ang simbahan ay ginabayaran ng Espiritu ng Diyos. Amen? At nasa libro yan ni San Lucas, liwanag na si unang pamayan ng Kristiyano ay nagkakatipon-tipon at higit sa lahat sila ay nagmimisa. Nasa Acts of the Apostles chapter 4 verse 24 na kung saan ang mga Kristiyano ay may apat na katangian na ginagawa. Ang una ay didake, nakikinig silang maigi sa katuruan ng mga apostol ng kanilang mga pinunong lingkod. Pangalawa ay ang tinasabi nating breaking of bread, Eucharistia, na ngayon sa ating gawain, tayo nagsa-celebrate ng banal na misa. Pangatlo po ay ang sinasabing agape. Ano yung sabihin ng agape? Fellowship. At pang-apat ay ang papuri at pagsamba o pananalangin ng pamayan ng Kristiyano. Mapapansin niyo po, ang buhay sentro ng isang pamayan ng Kristiyano nakaikot sa banal na Eucharistia. Simula po nung namatay si Jesus, 33 AD, si San Pedro namatay around 64-66 AD. Ang huling apostoles si San Juan namatay 99 AD sa Patmos sa Greece. Pagkatapos po, dumating ang mga unang mga fathers of the church, 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, 100 AD, 200 AD. Dumating si Emperor Constantine sa Roma, ang bagong emperador, at idineklara niya noong 30
1313, 313, ng official religion ng Simbahang Katoliko ay Kristyanismo. Ang official religion ng Imperyo Romano ay Katolisismo. At later on, ang Papa nag-utos kay Jerome at sa iba pang mga theologian na i-compile, i-gather ang Biblios, ang mga kasulatan. So kung inyo pong pagninirayan, sa loob na mahigit 400 taon, wala pang Biblia. Hindi pa nabubuo isang buong aklat ng Biblia. Meron lang mga pira-piraso at mga ilang mga kasulatan. At later on, sa kagustuhan ng simbahan at ng Santo Papa, ito'y unti-unting binuok, translate ni Saint Jerome. Kaya ngayong araw na to, salamat kay Saint Jerome sa kanyang dakilang kontribusyon sa pag-translate ng Biblia. Naalala ko po nung kayo nasa Roma, nag-aaral ng theology, ang biblical studies doon ay napaka-higpit. Kinakailangan muna kapag kayo mag-aaral ng pagpapari, mag-aaral ng 3 taon ng salitang Grego. Greek 1, Greek 2, at Biblical Greek. For example, yung binasa natin na pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa salitang Grego, kata Evangelion. Kata Evangelion ayon kay San Lucas. At ang isang pagsusulat doon ng Greek, ang cute. Maganda ho magsulat ng Greek. Pero iba po yung salitang Greek sa panahon ngayon na nasa Gresya. Yan po ay sinasabing Biblical Greek, all Greek. 3 taon po yung pinag-aaral. Pagkatapos po, meron pang salitang Hebrew. Salitang Hebrew na kung saan wala ka makikitang vowel. Dahil puro consonant. Walang A, E, I, O, U. Naalala ko nung kami nag-aaral ng kurso, yung isang buong taon, 4 hours a week. Sabi namin, Professor, kung gusto niyo pumasa sa Hebrew class, una sa lahat, kinakailangan buksan ng Biblia ng paganito pabaliktad. Yan, paganito ang lipat ng libro. At ang basa from right to left. Simula dito, pag gano'n. Usually, pag ganito tayo. Ito, pabaliktad. O, pag gano'n. At kapag sinabi niya, marunong ka magbukas ng aklat, ng Hebrew, ng Old Testament, marunong kang magbasa, ang grade mo, 85. Kapag marunong kang magsabi, punasa ng verb, predicate, adjective, pronoun, ang grade mo, 90. Kapag marunong ka mag-translate from Hebrew to Italian to English o Tagalog, 95. So kung ipipili ka, kung ano gusto mo sa tatlo, ang sabi ko, magbabasa na lang po ako. Medyo mahirap-hirap. Example niyan is, Bereshit bara Elohim. Yan ang salita ng Hebrew. In the beginning of the creation, Bereshit bara Elohim. Kaya nga po, medyo mahirap po ang Hebrew. Walang A, E, I, O, U. Isang tuldok lang sa taas ang lagay mo o isang uwit sa baba na mali na lahat ng grammar, mali na lahat ng sentence. Kaya hindi ho madali. At sa salita ng Hebrew, walang victory. Meron silang W. Kaya hindi po nag-exist ang salitang Jehovah. Dahil walang victory sa Hebrew. Meron wa, wu. Kaya tawag natin Yahweh. Wala Yahweh. Okay po, Yahweh. Yahweh with W. At walang victory. Ba't ko po ito kinakailangan ikwento? Kasi pag-aaral ng Biblia, kinakailangan mag-aaral 3 taon ng Greek, 1 taon ng Hebrew, 2 taon ng Latin. Bukod pa doon, kinakailangan pa mag-aaral pa ng at least 2 foreign language, Spanish, Portuguese, French o German, bukod sa English at Tagalog. Pero kapag kinakailangan na requirement, lalo sa mga nag-aaral ng biblical studies. Pero sa kabila ng ito, mga kapatid, ano ang matututunan natin kay San Jeronimo? Simple lang ang sabi niya. Sabi niya sa salitang Ingles ay ito, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ang hindi mo pagkakaintindi, pagbabasa, pangunawa sa kasulatan sa banal na Biblia,
ay hindi mo rin pagkakakilanlan kay Kristo. The more we know Jesus, the more we come to know Him sa Bible. And the more we read the Bible, the more tayo nagpapasa ng Biblia, the more natin nakikilala ang ating Panginoon. Amen. Kaya kinakailangan po natin magpasa ng Biblia, mga kapatid. At sa ating banal na misa, simula noon hanggang ngayon, simula po nang nagawa ang Biblia noong 400 AD sa pamagitan ng tulong ni St. Jerome at ng mga eksperto sa simbahan. Later on, dumating ang 14th century, 15th century, may isang pare kong babanggitin. At ang pangalan ng pareng ito ay si Martin Luther, na nagsabi, only grace, grasya lang ng Diyos. Di mo na kinakailangan ng sakramento, di mo na kinakailangan ng kumpisal, di mo na kinakailangan ng mag-invento. Only scripture, salita ng Diyos. Di mo na kinakailangan yung Eucharistia, di mo na kinakailangan pa magsimba o magmisa. And only sola scriptura, sola gratia, and sola fides, only faith. Kinakailangan mo ng pananampalataya. Nung dumating itong paring ito, ang nakakalungkot po, tinanggal niya ang altar. Siya ang nag-umalis sa altar. Di siya naniniwala sa transubstantiation, ang pagbabago ng banal ng tinapay at alak na maging katawan at dugo ng Kristo. Siya ang tumalikod sa altar. Siya ang umalis sa altar ng Panginoon. Siya ang hindi naniniwala sa banal ng Eucharistia. At ang naiwan na lang sa kanya, pulpito, ampo, itong lugar na ito. Kaya simula noong 14th century, 15th century, kadalasan sa mga kapatid natin iba ang pananampalataya, ang naiwan na lang sa kanila itong lectern, itong ampo o pulpito. Dahil sila mismo po ang tumalikod sa banal na Eucharistia. Kaya sa ating pananampalatayang Katoliko, sa ating pagsamba na ginaganap ngayon, salamat sa Diyos. Buong-buo po tayo. May liturhiya ng salita ng Diyos at may liturhiya ng Eucharistia. At paniniwala ng simbahan sa kanyang dokumento, Sacrosanctum Concilium, document the sacred liturgy of the Church, ang banal na misa, kung saan tayo nagtitipon, saan po marami nagsisimba sa online at nakikinig sa radyo, ay ang pinaka-source and summit ng Christian worship. Sasabihin ko na sa mga kapatid, mga anak ni Yahweh, dito lang po ako natutuwa at napipil na pinapagpala. Because every time na binabanggit na natin yung meditator, dadako na tayo sa pinakamataas na uri ng pagsamba, na makikinig tayo sa salita ng Diyos, nakakain tayo ng banal na Eucharistia, ang banal na misa. Dito po ang kabuuan, nandito ang banal na misteryo, at nandito ang hiwaga at grasya ng Diyos. Amen. Hallelujah.